Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa bagong survey ng SWS tungkol sa party list. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang SWS ay nagsagawarang survey tungkol sa voter preference for party list mula March 15 to March 20 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 na registered voters sa buong Pilipinas na may edad 18 pataas. 900 mula sa Luzon, 900 sa Metro Manila at 300 sa Visayas at 300 din sa Mindanao. Ang mga kasali sa survey ay tinanong ng ganito: kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino po ang pinakamalamang ninyong iboboto bilang party list? Sa loob po ng envelope na ito ang inyong balota para sa pagboto sa party list. Sa party list po ay pwede kayong bumoto ng hanggang isa lamang. Paki-shade o itiman po ang oval na katabi ng pangalan ng mga tao na pinakamalamang ninyong ibubuto. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng SWS. Nangunguna ang 4Ps na mayroon nakuhang 10.44% mula sa mga kasali sa survey. Nangungulugan na magiging 3 congressmen ang magmumula sa 4Ps. Pangalawa, ang Duterte Youth na nakakuha naman ng 8.42% sa mga tinanong o kasali sa survey. Ang katumbas nito ay 3 ring congressmen o representante mula sa Duterte Youth dahil nakakuha ito ng at least 6%. Pangatlo, ang ACT-CIS na may 5.29%. Nangangahulugan din na magkakaroon ito ng 2 representante mula sa ACT-CIS. Sumunod ang FPG Panday Bayanihan na may nakuhang 4.17%. Katumbas din ng 2 representante sa Kamara. Sumunod sa FPG ang Ako Bicol Party List na may 2.51%. Katumbas ito ng 1 representante sa Congress. Sumunod ang Asensong Pinoy. Meron din itong 1 representante sa Kamara kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon dahil nakakuha ito ng 2.45%. Sumunod sa Asensong Pinoy ang Senior Citizens. Isa rin ang magiging representante nito kung ang eleksyon ay gaganapin sa araw ng survey dahil nakakuha ito ng 2.28%. TGP naman ang sumunod sa senior citizens. Ito ay nakakuha ng 2.05% na ang katumbas ay 1 congressman sa Kamara. Sumunod ang Agimat Party List na nakakuha ng 2% which means isa rin ang magiging representante nito sa Congress. Sumunod ang Tingog na may 1.95% na nakakuha sa mga respondents ng survey. Sumunod sa Tingog ang party list na Co-op NATCO. Ito ay nakakuha ng 1.70%. Bicol Saro naman ang sumunod sa Co-op NATCO. Ang Bicol Saro ay may 1.69%. Sumunod ang Edukasyon Party List. Ito ay nakakuha ng 1.64%. SSS, JSIS Pensyonado ang sumunod sa Edukasyon. Ito ay nakakuha ng 1.32%. Anak Kalusugan naman ang sumunod. Ito ay nakakuha ng 1.31%. Sumunod sa Anak Kalusugan ay ang Malasakit at Bayanihan Party List. Ito ay may nakuhang 1.26%. Sumunod sa Malasakit at Bayanihan ay ang One Rider Party List. Ito ay may nakuhang 1.23%. Sumunod ang Kabataan na may 1.20%.
Ang sumunod sa kabataan ay ang party list na AGAP. Ito ay may nakuhang 1.17%. Sumunod ang Manila Teachers. Ang party list na ito ay may nakuhang 1.17%. Mga kaibigan, yan yung mga top 20 sa pinakabagong SWS survey para sa voter preference para sa party list for 2025 elections. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa nasabing SWS survey for party list? Kung meron kayong opinion, please leave your message. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Please like and subscribe. Bye-bye.